ulit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Ika-5 araw na po ng impeachment trial ni BP Sara. May mga twist pa rin, no? Ito po, pag-usapan natin, ito pong supposedly dalawang pinaka may edad o eksperyensyado dyan sa Senado. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila naabot, na-achieve yung kanilang pangarap na mapunta sa pinnacle. Yung maging statesman sila at kagalang-galang. Hanggang ngayon, ano pa rin, no? Yung very biased. Anyways, si Ping Lacson po, katulad nung marami po, kumbaga nagpalito siya, no? Ang daling isway nila. Isang witness lang, nasa sway po sila, no? Alam po natin lahat na mula po nung sinabi ni Princess Maui yung tungkol sa Operation Romanov, alam po ng lahat na ito ay operasyon laban kay BP Sara. Kung sino man po yung nagpahayag niyang Operation Romanov na yan, di natin alam, no? Alam mo sila Maui, marami silang mga salitang mahilig yung mga ibang vlogger sa mga operation, mga ang dami ko naririnig na ganyan. Tayo naman kasi kung ano lang po yung naibalita na, doon na tayo. Okay. Medyo nagkaroon ng twist kasi yung pagkakaalam natin na ito'y operasyon laban kay BP Sara. Gusto nilang palabasin na ito'y operasyon laban na sa First Family. Thank you very much muna kay Jolmina Ismail. Yan, na nagbigay sa atin ng 10 SAR. Maraming salamat. Jolmina Ismail. Okay. Sa madaling salita, ito na naging threat na laban sa First Family. Si Tito Soto naman po, nalilito, no? Liton-lito na po dahil ano ba talaga yung pinag-uusapan na kaso. Okay. Ako, tingin ko gusto magpatawa ni Tito Soto na wala pong nakaunawa na siya'y nagpapatawa. Gusto niyang maging comedic no? Kaya lang nung walang tumawa, pinangatawanan niya na lang. Yun din po, sa Zulaika Lopez, hindi na po sinalang at wala na silang balak isalang. So, sa makatwid, dalawa yung tingin ko dyan is either nang abala sila. Alam mo yun, inaabala kayo. Paghandaan nyo yung posibleng kung ano man yung gusto nilang sabihin kay Zulaika Lopez, di ba? Paghandaan nila yan. Tapos yung pala, i-dismiss. Diskarte po yan. Thank you very much muna kay Carol Balokiev sa pagbibigay po ng 35.90 shekel. Ayan, mga taga-Israel yan. Okay. At siyempre, yung bida-bida sa atin ngayon na si Senator Cayetano, na dalawa lang sila ng kapatid niya, yung very nakikipagbakbakan dyan ngayon. Yan po, namimiss ko si Senator Marcoleta. Kasi bagamat eto si Cayetano, bakbakan, pagalingan, nakikita natin na napaka-angat na angat si Cayetano sa ibang senador. Pero kulang ng tapang. Yun yung namimiss natin, hindi natin makikita ngayon kasi wala si Marcoleta. Yung napakabait, alam na natin na yung na pinapaikot tayo ng mga testigo, di ba? Na yung mga testigo ay hindi maayos na sumagot, lalo na po to si Lontok. Pero in fairness po, mas magaling po di hamak to si Lontok kaysa dun sa naunang abogado, unang testigo. Okay.
nakakapanghinaya. Si Robin po, iba naman po yung ano niya, no, yung approach ni Robin kasi. Ito kasi yung batas sa batas eh. Yung mabilisang sagutan, no? Yun po ang nakakamiss kay Senator Marcoleta. Parang kulang. Siya yung magiging alam Miriam eh. Yung may kakayang siyang sermonan. Kayang-kaya niyang sermonan yung mga palpak na mga witness. Yung mga witness na nagpapaikot, kaya niyang pagalitan eh. Ganyan po si ano nun eh, si Miriam Defensor na naalala ko. Pati po yung mga abogado, bawat panig, sinisermonan ni ni Miriam Defensor. Dito po walang matapang na mag-sermon, laging parang hindi mga judge. Yun ang namimiss ko sa old impeachment court na talagang nagsasalita po yung mga judge ng masasakit sa mga abogado. Kaya yung forma niligutan na yan, hindi po makakaporma ng mga ganyan yan kung may Miriam Defensor o may Marcoleta. Ay, Madam Josephine Pascual. Naku po, buti nag-message kayo kasi wala po kami sa Webes ni KPL. Meron po kaming biglaang lakad. Alam nyo, hindi lang po namin masabi kung ano sa inyo, pero biglaan po yung lakad namin na yun. So, pwede sigurong reset kung nariyan pa kayo ng Biyernes, Friday na lang po. Kasi hindi po kami pwede ng Webes. Hindi ko po, eto po, may biglaan po kami lakad. Pasensya na po. Very willing naman kami makipagkita, Biyernes, o kaya Sabado ng umaga sa Luneta, di ba? Mga tipong ganun para makapamasyal din tayo. I-message nyo lang po kung saan kayo pwede. Kung di naman po na pwede, next time na lang. Hindi na po kami pwede ng Webes ng aking sparring partner na si KPL. Meron po kami biglang meeting na pangmahabaan dyan po sa aming radio station. Pasensya na po, Ma'am Josephine. Okay. Okay, punta na po tayo rito, no? Yan po ang mapag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating chat. Tsaka magbibigay din po ako ng konting kaalaman ko dyan sa Romanov. Kasi syempre, history ano tayo, di ba? Alam na alam po natin yung Romanov na yan. Kung ano po yung ibig sabihin ni Basti. Parang nabaliktad pa eh. Si Basti na ngayon. Okay. Yan po mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, ito pong lahat-lahat. Okay. Unahin na natin tong si... ito muna, yung pahayag muna ni BP Sara para maganda po yung ating kasi yan, makakalimutan ko na yan. Hindi kasi hindi po yan nakalagay sa aking sa aking kodigo. Kaya unahin na natin tong si BP Sara. Okay. Sabi po ni BP Sara, walang ebidensya ang impeachment complaint. Yan. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi umano suportado ng ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya matapos ang ika-4 na araw na impeachment trial sa Senado. Ayan. On day 4 of the impeachment trial, ito po ang sinabi ni BP Sara, the country witnessed what I have been saying all along. The complaint is not supported by evidence. Ayan. Repeatedly claiming that there were threats when none existed. Inventing an assassin where there was none. And fabricating evidence to support those claims that
does not transform fiction into fact. An impeachment proceeding should be grounded in An impeachment proceeding should be grounded in credible evidence, not speculation, manufactured narratives, or unsupported allegations. The rule of law depends on facts, not fiction. Ayan po ang pahayag ni BP Sara na wala po talaga, kahit po makikita nyo po, naliliwanagan na tayo, yung soul na ebidensya nila, inuulit-ulit po yung pagbabanta ni BP Sara na napanood natin sa video. Pero marami na pong naipaliwanag tungkol dyan na wala naman talaga silang patunay na yun po ay threat talaga. Tsaka hindi pa rin naman nila masagot yung At nadadagdagan pa po yung paliwanag dahil dyan kay Cayetano, no? Halimbawa, yung paliwanag lang natin, ano bang hindi nila maintindihan sa pag ako ginurgur, mayroon na ako nakausap na gugurgur sa kanila. Siguro malinaw yun. Pero mas maganda yung paliwanag ni Cayetano Sabi ni Cayetano, so pinaniniwalaan ninyo yung may threat sa buhay ni President Marcos dahil sinabi ni BP Sara. Pero nakakalimutan ninyo, nanggaling yung sinabi ni BP Sara sa threat sa kanya. Ang nililinaw ni Cayetano, sino yung nag-threat? Sino naman yung ayon kay BP Sara na magpapagurgur sa kanya, 'di ba? Oh. Tama yun si Cayetano Ang pinupunto din ni Cayetano, may gugurgur kay BP Sara. Pag nagurgur siya, eto, gurgurin mo. Kasi sa implied na etong tatlong ito ang nagpagurgur sa akin. Yun yung punto dun. Ngayon, ang tanong, bakit hindi nyo inimbestigahan yung mga nagsasabi naman na sila naman yung gugurgur kay BP Sara? Bakit one way lang? Malinaw na po sa mamamayang Pilipino na magaganap lang po yan threat na yan ni BP Sara kung siya ay magugurgur. Ngayon, sino po yung nagsabi? Sino nga naman po yung pinagbibintangan nagugurgur sa kanya? Eto po, kaya po tinatanong nila, eto po yung itatanong po nila, tinanong po ni Alan Peter Cayetano, bakit hindi nyo rin iniimbestigahan yung gugurgur kay BP Sara, yung nagbabalak gumurgur kay BP Sara? Bakit hindi nyo rin iniimbestigahan? Yun yung mahalagang tanong ito pa isa. Ito yung sinabi ni BP Cayetano. The threat was pag pinatayin nyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila balak patayin siya, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think balak nga nilang ipapatay si Vice President. Okay, may maganda pa pong punto rito sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Dito na po muna tayo lahat kay Alan Peter Cayetano para hindi ko nababalikan si Alan Peter. No? May mga pinahayag din po si BP Sara. So, ang tuntungan lang po nila, ayun, wala na talaga tayong chance, madam. Pasensya. Pero siguro kung kung umaga ng baka maglalakad kami. Nyo na lang na magla-live na lang ako pag nakapaglakad kami ng umaga ng Biyernes kung nariyan kayo sa BGC. Pag magla-live ako ng lakad ng Biyernes dyan, yun na lang, ma'am. Kaya wala na talaga tayo oras. Pasensya na. Hindi po sinasadya yun. Talagang nakatakda na po talaga ako makipagkita sa inyo sa Huwebes. Kaya lang, wala talaga tayong time. Kasi bigla kami nagkaroon ng meeting.
Maraming salamat na lang din, ma'am. Sa susunod, matagal pa naman ang buhay natin pa rin. Bata pa naman tayo, madam. Sige po. Sige, ma'am. Basta makikita nyo po ako, magla-live po ako ng umaga ng Biyernes kung saan. Diyan lang po sa banda sa inyo. Okay. Ito po yung mga tinanong natin. Kasi siyempre, hindi naman natin matatandaan yan. Kung ano-ano po yung pinahayag pa ni BP Sara. Kasi nagpakita po sila ng mga ibang video di ba? Mga video na may mga sinabi si BP Sara, hindi lang kay BBM, lalong-lalo na kay Martin. So, ang punto po nila lahat, yung threat ay mula po sa salita ni BP Sara, di ba? Kaya nga ang kino-question sa kanila doon kay Lotok ba o Lontok? Kay Attorney Lotok, yung kanilang witness, ang kino-question, bakit parang selective yung pagpabor sa inyo na si BP Sara nagte-threaten, okay. Diyan po ako sa BGC, ma'am. Makikita nyo po ako riyan. Sa Biyernes ng umaga, maglalakad ako. Okay. Ito po, sa isang banda, may sinasabi rin po si BP Sara. Di ba? Laban kala Martin. So kung naniniwala po kayo, kung ang dahilan nyo po ng pagsasampa ng kaso kay BP Sara, yung mga sinabi niya, dapat sampahan nyo rin ng kaso si Martin Romualdez. Kasi may mga sinabi po si BP Sara na laban kay Martin At si BBM, sampahan nyo rin po ng kaso. Hindi po pwede na, yun yung punto ni Cayetano Hindi po pwede na yung ibang sinabi ni BP Sara, hindi nyo papansinin. Tapos yung sinabi tong laban kay BBM, yun lang ang sasampahan nyo ng kaso. Okay. No? So, eto po. Tignan po ninyo to. Yung mga sinabi, halimbawa, eto po yung mga pahayag niya pa kay BBM. Kakulangan o kakayahan at kompetensya. Hayagang sinabi ni BP Sara na walang kakayahan. Di ba sinasabi? Hindi marunong maging presidente si BBM. Ngayon, kung paniniwalaan nyo rin yung salita ni BP Sara laban kay BBM, dapat maging basihan din yung sinabi ni BP Sara na walang kakayahang mamuno si BBM ng impeachment kay BBM. Incompetent. Hindi siya marunong maging presidente. Yun yung sinabi ni BP Sara, di ba? Bakit ini-ignore nyo tong sinabi ni BP Sara? Ito yung sinasabi ni BP Sara na dinadala tayo sa impyerno ni BBM. Bakit hindi po pwede? Bakit hindi po pwede na gawin yung kaso rin kay BBM? Yung sinabi ni BP Sara na dinadala tayo sa impyerno. Ano pa? Yan, yung pagpupugot sa kanya ng ulo, di ba? Siyempre, laban kay BP Sara na naman yan. Pero imagination, ito po ang actual na sinabi, Siguro, madam, mga alas 7, kung pwede kayo ng mga alas 7. Hindi ako pwede ng 5:30, tulog pa. Okay, daydream o imahinasyon ng pagpugot ng ulo. Imagine, ang sinabi ni BP Sara dyan ini-imagine ko. Kaso na po pala yung ini-imagine. Hindi po pwedeng kaso yung ini-imagine. Okay. Ito pa isa, yung banta sa labi ni Pangulong Marcos. Tignan nyo Tignan nyo sinabi ni BP Sara. Sinabi ni BP Sara na nagpadala siya ng mensahe sa kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Nagbabala siya na kung hindi titigilan ng administrasyon ang pampolitikang pag-atake sa kanya,
siya mismo. So, inaatake siya politically. Bakit hindi nyo rin imbestigahan yun, si BBM? Na ginigipit, hinaharas, inaatake. Sabi ni BP Sara yan, hindi siya tinatantanan eh. Okay, eto mas malupit sa mga sinabi ni BP Sara. Control at hino-hostage ni Martin Romualdez ang pambansang budget. Matinding akusasyon to. Yes, ma'am. Yes, ma'am Josephine. Pwede po ako. 7 to 8:30. Yan. Political na natanggalin siya sa 2028. Ito ang mga sinabi ni BP Sara labang kay Martin. Inakusahan ni BP Sara sina dating Speaker Martin Romualdez at Appropriation Committee Chair Saldico na nang-hostage at nagmamanipula ng pambansang budget ng Pilipinas para sa kanilang sariling interes. Okay. So kung naniwala kayo kay BP Sara na talagang ipapagurgur niya yung si Martin at saka yung mag-asawa, dapat maniwala rin kayo kay BP Sara dito sa sinasabi niya kay Martin na nagmamanipula ng pambansang budget ng Pilipinas, no? Para sa kanilang interes. Dapat imbestigahan nyo rin si Martin at saka si Saldico. Bakit hindi nyo siya inimbestigahan? Batay sa sinabi ni BP Sara. Ang pinagbabatayan nyo yung sinabi ni BP Sara, eto pa isa. Binigyan din yan sunod-sunod na investigasyon ng Kamara sa pamumuno ni Romualdez laban sa kanya. Ang pag-usad ng kanyang impeachment ay walang ibang layunin kundi sirain at tanggalin siya sa karera sa pagkapangulo sa 2028 dahil siya ang kasalukuyan nangunguna sa survey. So lahat po to, pati impeachment, para lang po siya siraan at tanggalin sa pagkapangulo. Sabi pa niya, may video na yung mga kongresista na pumirma sa articles of impeachment nang hindi man lang ito binabasa kapalit ng umano'y alok na pera. So pinagbintangan niya rin si Martin na binabayaran niya yung mga congressman para lang siya ma-impeach, di ba? So ano po ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan, sinabi po sa mga video ni BP Sara na yung impeachment laban sa akin, binayaran ni Martin yan kaya pumirma yung mga yung mga congressman na ma-impeach siya. So kung kayo po naniniwala sa mga sinabi ni BP Sara na ipapagurgur niya si BBM, bakit hindi nyo rin imbestigahan si Martin na nagbayad sa mga congressman? Bakit hindi nyo rin kinasuhan sa NBI o imbestigahan? Yun yung punto ni Cayetano. Alin sa mga sinasabi ni BP Sara sa video, bakit kayo selective? Bakit yung gugurgurin lang si BBM, yun lang po yung gagawin yung batayan o gagawin yung ebidensya laban kay BP Sara. Ngayon, ang tanong, pwede ba gawing ebidensya laban kay Martin yung mga sinasabi ni BP Sara? Kay Martin? Malamang hindi nila gagawin yun na ebidensya yun. Bakit? Yun yung punto natin eh. Kung ang pinagbabatayan nyo, yung mga video lang ni BP Sara, yung inatter niya, yung sinabi niya na igugurgurin niya yung first family, doon na nga lang eh. Dapat imbestigahan nyo rin yung first family o first lady at si BBM na sila yung magpapagurgur kay BP Sara. Pero hindi nyo pinansin yun. Dahil ang focus nyo lang, idiin lang si BP Sara. Ang focus nyo lang talaga, impeachment. Wala talaga yung mag-imbestiga kayo, no? Ano yung pinagmulan yung threat din kay BP Sara. Yun po yung nagiging malinaw ngayon. May threat kay BP Sara, tapos threaten daw ni BP Sara sige ma'am, mag-ano na lang po ako, Ma'am Josephine. Magla-live na lang po ako kung nasan kami dyan sa BGC. Doon na po mismo
Doon na lang po tayo mismo magkita. Matatanong nyo po yun kung saan po. Madali lang po maghanap sa BGC. Sasabihin ko po kung saan kami, saan ako, kung may kasama man ako. Yun na lang ma'am, para magkita lang po tayo. Sige po. Biyernes ng umaga na lang sa BGC. Okay, punta na po tayo rito sa... Yun yung punto natin, no? Huwag kayong selective. Kung gusto nyong gamitin yung sinabi ni BP Sara, gamitin nyo rin laban kay Martin. Kasi ang dami niyang sinabi laban kay Martin Romualdez eh. Gamitin nyo rin laban kay Martin Romualdez. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi tatanggapin ng korte yung salita ni BP Sara laban kay Martin Romualdez. O, see? Pag salita ni BP Sara laban kay BBM, tatanggapin ng impeachment court. Pero yung salita laban kay Martin, walang tatanggap na korte. So kung hindi admissible yung sinabi ni BP Sara laban kay Martin, bakit magiging admissible yung laban kay BBM? In fact, inaamin ninyo na wala pa kayong nakikita hanggang ngayon na hitman. Wala naman kayong hitman eh, na nakita, napakita. Yun lang po yun, no? Kung hindi nyo po maipakita na may nakausap si kasi wala silang napapakita o ebidensya na nakita na nila yung hitman. Tandaan po ninyo, kahit na ano pong krimen, pag walang ebidensya, walang kaso. Hindi po pwedeng maging exempted kayo. Hindi po pwedeng maging exempted si BP Sara. Lalo na po si BP Sara. Bakit po? Kasi po, binoto po siya ng tao eh. Kung sa pangkaraniwang Pilipino, halimbawa, pinagbintangan ako, pero walang ebidensya sa akin. Di ba? Dapat makalaya ko. Yan pa kaya na binoto ng 32 million ang sinasabi ninyo. Kahit walang ebidensya, dapat matanggal sa pwesto. Yun na kasi yung mga nila ngayon, hindi kinakailangan na matinding ebidensya. Hindi po yan yung sinasabi nyo. Bago po magsimula ito, no? Mayroon kaming matatag na ebidensya. Yan yung sinasabi. Ngayon, tignan nyo po yung sinasabi. Halimbawa po, ito sinabi ni Chua. Sabi ni Chua rito, sa Ang Balita ngayon, Joel Chua, iginiit na hindi kailangang matibay ang ebidensya sa isang impeachment trial. Kailangan nating ilagay sa isip na itong impeachment case ay hindi ito kagaya ng criminal case na kailangan yung ebidensya ay matibay hanggang dulo. So, ibig sabihin ni Joel Chua, kahit hindi matibay yung ebidensya, pwede nilang mapatanggal si BP Sara sa pamamagitan ng 16 na boto. Kalokohan po yan. Kung yung tao po na inakusahan nyo, hindi binoto, inakusahan nyo yung pangkaraniwang tao, walang bumoto na milyon. Pwede nyo tanggalin. No? Tapos, ito po. Ito po si BP Sara na binoto ng tao, pwede nyo tanggalin kahit hindi ganong matatag ang ebidensya. Huwag naman po sanang ganun. Okay, punta na po tayo rito sa Romanov. No, pakinggan muna natin to si Pampilo Lacson. Okay. Para magkaroon ng justice tong Romanov natin.
Senator Judges, pero until today, when Senator Judge Rapi Tulfo clarified Opo. na yung palang Oplan Romanov, threat against the first family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pinag-uusapan natin yung Oplan Romanov, threat ito against the Vice President. And since sabi nyo, part ng investigation ninyo, open source, di ba? Yes, sir. Opo. Yung bang speech ni Mayor Baste Duterte sa Maisog, naging part pa ng open source nyo yun? Part In of, this particular investigation that you conducted. hindi po siya nag-form part as... So kulang yung open source Yeah, information. hindi po kami nakafocus sa Romanov, Your Okay. Honor. Was it also your impression na yung threat do sa Romanov was directed against VP Sara until today? I don't... Please be honest. Yeah, Don't be ashamed. I don't think so, Your Honor, kasi unang-una, ang context ng Operation Romanov against the first family. I know. So, Okay. 'Di ba? Nabigyan na nila ng ibang kahulugan bigla yung Romanov. Okay. Eto kasi, no, sikat kasi yung Romanov sa history kasi. No? Bigyan ko muna kayo ng background ng history. Para ibibigay ko muna sa inyo yung maikling background. Maikling lang to. Mas maikli pa kay Robin. Iba rin kasi yung atake ni Robin eh. Iba rin po yung atake ko riyan sa Romanov. Subject for interpretation yan. Ibig sabihin, yung sinasabi po ni Maui, specific po yun. Operation Romanov. Marami pong gumagamit sa salitang Romanov. Basta historian ka, alam mo yan, parang basic knowledge yan sa world history, yung Romanov eh. Ito pong Romanov, yung last Tsar po ng Russia. Tsar po kasi noon eh. Yung Tsar, Caesar, yan pare-pareho, di ba? Caesar noon ang tawag sa pinaka-pinuno. Yung emperador noon, Caesar sa Roman Empire, sa Russia naman, Tsar. Pero Caesar din yun, na nangangahulugan ng emperador. Oh, yung last na Tsar ng Russia, Romanov family. Namuno po sila around 300 years. So matagal po sila namumuno. Palit-palitan. Parang yung England. May pamilya. Yung pamilya ni Queen Elizabeth. Caesar. Tsar. Siyempre, Tsar naman sa Russia. Yung bigkas, di ba? Tsar ng Russia. Okay, sa madaling salita mga kapatid, nagrevolusyon po yung mga Bolsheviks noong 1917 sa pamumuno po ni Lenin. Yan. Yan yung mga nagtatag ng Communist Party sa Russia. Pero at that time, ang tawag pa sa kanila, Bolsheviks. Yan, Bolsheviks. So, nung sila'y nagrevolusyon, isa po sa nagmarka po sa ginawa nila para hindi na po makabalik yung Romanov dynasty, yung Romanov family, inubos po nila. Mula po sa Tsar hanggang sa pinakabatang anak at lahat po ng mga katukatulong nila, talagang inubos po nila, tinira po nila para wala nang makabalik na Romanov. No? At dyan po galing yung dahil sikat na sikat po yan pangyari, nakakasyak po yan. Kasi ubos eh. Dati maraming mga pamilya na sa Europe, na pamilya ng mga hari, pamilya ng mga reyna, na natitirahan sila ng isang anak, nakatakas yung isang anak, tapos balang araw mamumuno sila, mag-aalsa, di ba? O kami yung right here, yung mga ganun. Okay. So inubos po nila yung Romanov para hindi na makabalik. Wala nang Romanov na mamumuno uli sa Russia. Yun po yun. Kaya po yung pag sinabi pong Romanov, remember the Romanov. Ang ibig pong sabihin yan, sa galit po ng mga nagrevolusyon, inubos yung buong pamilya niya.
Doon po nagmumula yung sinabi ni Basti. Literal po, na pag nag-alsa, ako pag intindi ko kay Basti hindi po to threat sa first family ni BBM. Pero ang sinasabi niya, ito po ay lesson ng history. Pag ginalit ninyo masyado yung tao, parang ang interpretasyon mo ng remember the Romanov, ganyan ang gagawin sa inyo ng tao. Uubusin yung pamilya nyo para hindi na kayo makapanungkulan pa kahit kailan. Yan po yung pag-tinake nyo pag-tinake po ninyo yung Romanov. Yung sinabi po ni Baste sa Maisog na sinasabi ngayon ni Lacson, remember the Romanov. Matuto kayo sa kasaysayan. Kasi wala nang magkakagusto sa pamilya nyo. Uubusin, para hindi na kayo makabalik. Kasi nakabalik pa yung Marcos Nakapanalasa pa uli. Di ba? Parang ganun yung punto ng Romanov Pwede pong gamitin niya ng kahit sino. Yung sinasabi ni Maui na may tsorya naman po sila na yung Operation Romanov, pag-ubos naman sa buong pamilya ng mga Duterte kasi napakulong yung tatay, etc. etc. Yun yung ibig sabihin po nun, hindi po literal na nabanggit ni Baste yung remember the Romanov. Pag matutulog ka sa gabi, remember the Romanov. Hindi po ibig sabihin yun na, ang tindi po niyan yung pamilya po niyan, matindi po pag nagbasa kayo ng Russian history. Hindi lang po yung Communist Party yung gumawa niya. Malulupit po talaga yung mga pinuno sa Russia. Meron pa yung mga sinusunog ka ng buhay, mga ganun po yan Okay. Malayo po yun sa Operation Romanov na sinasabi ni Maui. Dapat yan, kung gusto nyo talagang malaman yung Operation Romanov, kung interesado kayo, di imbitahin nyo si Maui, Princess Maui, kung ano yung ibig niya sabihin. Parang in general po, ang ginawa po nila dyan, yung parang langis. Inano pa yung tigok na, sinilaban pa ng langis. Talagang sinunog. Kaya ang dami pong yung Anastasia na, may pelikula Anastasia, di ba? Disney yata yun. Diyan kinuha. Tapos yung may kanta na, Rara Rasputin. Mga ganon. Ewan ko kung yan din po yun. So yung Operation Romanov, pwede mo sabihin nyo na gano'n na ipinangalan din sa Romanov. Pero hindi alam ni Basti yun. Walang kinalaman yung operasyon na yun na sinasabi ni Maui sa sinabi ni Basti. Literal na meaning yun na mag-ingat kayo sa kasaysayan kasi sisingilin kayo. Yung sobrang pang-api nyo sa tao, maaring mangyari sa inyo yung sinapit ng pamilyang Romanov. Inubos. Para wala na matira, wala na. Kasi nadalawahan na tayo. Parang ganun yung punto ni Basti. Ang layo naman sa Operation Romanov. Ito pong Operation Romanov, kung hindi ko rin po alam yan. Wala akong ideya dyan sa kilala ko yung Romanov Dynasty. Pero itong Operation Romanov, wala akong alam dyan. Ngayon, kung yung sinasabi po ni Princess Maui, na ang kahulugan nating lahat dahil sa tanong niya, ipapatigok yung lahat ng pamilyang Duterte, uubusin sila, is either ipakulong o ipatigok. Yun ang pagkakaalam ni Maui. Sa Romanov naman, na unang pagkakaalam nila Lacson mismo, na ito ay atake laban kay BP Sara. So, hindi po porket nasabi ni Baste yung remember the Romanov, yun na yung Operation Romanov. Lahat po kasi ng pag-ubos sa pamilya o pag-ubos sa lahi, tinatawag na yan na Romanov, remember the Romanov, ganyan yung mangyayari sa inyo. Kasi first time yata yan na buong pamilya inubos Code name, correct. Di ba?
Hindi ko rin alam yun kung totoo bang nag-exist yun o marami pong napakarami na siguro yan. Pareho si Maui tsaka si Maharlika mahilig yung mga ganyan no? Marami silang mga operasyon na alam. Hindi ko sigurado kung meron talaga nun. Pero kung banta sa buhay ni BP Sara, ramdam yun ni BP Sara. Sila na rin nga nagbigay, 'di ba? Yung pagkakatanggal sa kanya ng mga kaya delikado. Tapos tignan niyo naman yung sabi ni Maui, ang dami niyo pong binulgar ngayon. Yung mga binulgar ni BP Sara, bakit hindi niyo inimbestigahan kung naniniwala kayo sa sinabi ni BP Sara? Bakit selective? Si BP Sara lang. Ang dami niyang binulgar dun Nagbayad si Martin para siya ma-impeach. Kontrolado ni Martin yung budget ng Pilipinas. Bakit yung threat niya lang kay BP Sara? Ayan yun. Tapos, again, yung isa pa, yung sedition. Paano magiging sedition yun? Siya nga umaawat. Actually, ayaw ni BP Sara nung rally-rally. Di ba? Ang dami po nag-udyok kay BP Sara. Marami rito nagsasabi, di ba? Dito mismo sa program natin. Boss Badong, inikayat ni ganun si BP Sara na siya na daw mamuno. Bakit ayaw pamunuan ni BP Sara? Kino-question nyo pa yun kay BP Sara. Yung hindi pa nga siya nananawagan, sinasampahan na siya na sedition Paano kaya kung manawagan si BP Sara ng people power? Di lalo na. Hindi po mali na may karapatan po kayo na tayong lahat. Ako, sumasama po ako sa rally. Pero yung sinasabi nila na manawagan si BP Sara ng people power na, wala pang ang panawagan Actually, sabi nga, di ba, kinukontra ni BP Sara yung pagpe-people power. Para saan? Ilang taon na lang siya na magiging presidente. Yan yung question di ba? Bakit naman kinakailangan i-threaten pa bakit naman kinakailangan manawagan pa si BP Sara ng people power? Eto, isang hakbang na lang siya, presidente na. Sa isang interview nga, di ba, sabi ni BP Sara, hindi niya rin nga alam kung ano yung Romanov na sinasabi. First time niyang narinig yun sa tanong ni Maui. Pero may ideya siya na yung sinasabi ni Maui na delikado buhay, kaya niya sinagot yun. Huwag ka mag-alala, ma'am. Yun yung tingin natin dyan. Sa mga, nagtataka nga ako mga PMA po kayo. Imposible naman hindi nyo pinag-aralan yung history ng Romanov Dynasty. Senator Lacson, hindi po porket sinabi ni Basti, yun na yung Operasyon Romanov. Magkaiba po yun. Okay, dito naman po tayo sa sinabi naman po ni Tito Soto. Ayan, naliligaw ako Hiningi ni Soto ang paglilinaw mula sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok ukol sa tinatalakay na partikular na akusasyon. Nalito na sa kaso si Soto. Ang sinasabi ni Soto, di ba ang sinampa natin sa BP Sara, kay BP Sara, high crimes, grave threat at inciting to sedition. Hindi naman daw yan yung kinaso kay BP Sara, di ba? Bakit ilang araw na yan yung pinagdidiskusyonan? Di ba? Ang sinasabi, betrayal of public trust and other high crimes. Ngayon, hindi ko po alam. Eto honestly nung narinig ko yung sinasabi ni Tito Soto yun, hindi kaya nagpapatawa si Tito Soto na hindi na-gets ng lahat? Kasi ako rin hindi ko na-gets na nagpapatawa siya Kasi, pero,
Ano yung punto ni Tito Soto? 'Di ba? Kasi tayo, alam nyo, sa totoo lang, dalan-dala tayo, no? Totoo ba na nag-threat si BP Sara? Dahil dyan sa sinabi ni Soto, nagka-ideya tayo, ano ba yung grave threats ba inciting to sedition na sinasabi? High crimes ba yan? Kasi tumbas ba yan? Pag nakulong ka ba dyan, non-bailable ba yan? Bailable eh. Bailable, di ba? Ibig sabihin, hindi po siya krimen na yung grave threat po ay hindi po krimen na talagang karumal-dumal. So napaisip din ako bigla eh. Teka nga pala muna. 32 million yung bumoto kay BP Sara. Tatanggalin mo siya dahil lang sa grave threat? Na hindi mo naman mapatunayan na nag-hire talaga si BP Sara ng assassin. Para lumala po yung kaso, kinakailangan may hinire na assassin eh. Kaya tama to si Tito Soto sa isang banda. Teka muna, kung yan lang ang pinag-uusapan natin, grave threat lang, tsaka inciting to sedition, bakit natin pinag-uusapan dito yan? Di ba pangkaraniwang kaso yan sa pangkaraniwang korte? Ang sinampan nyo rito, ang problema, Tito Sen, yan yung kaso nila. Tama ka rin, Tito Sen, kaya dapat i-dismiss mo yung kaso kung ganyan ang katwiran mo. Betrayal of public trust. Mahirap kasing ipaliwanag yung Tito Sen eh. Kaya nagkaroon daw ng betrayal of public trust kasi dahil sa ginawa ni BP Sara na nag-grave threat siya sa Pangulo at siya ay nag-incite sa sedition. Pero ano pong patunay niyo na nawalan na ng public trust? Samantalang siya po ang may pinakamataas na public trust sa lahat ng pinakamataas na. So kung meron tayong dapat kasuhan dahil sa nawalan na ng betrayal of public trust, yung negative po ang public trust. Again, babalik na naman kay BBM yan. Bakit si BP Sara yung kinakasuhan nyo samantalang si BBM yung negative? Okay. Ang problema ko lang kay Tito Soto, pag ganyan na edad mo, dapat statesman ka na. Dapat lahat ng tao nakikinig na sa sinasabi mo. Pero parang wala nakinig sa'yo, di ba? Siguro pag-isipan mo na wag mo nang tapusin yung term mo. It's about time siguro kung wala na nakikinig sa'yo sa wisdom mo at ganyan ka nakatanda. Parang ako sa Birada Aguila. Ako na pinakamatanda ron eh. At least kahit papaano pinakikinggan nila ako. kasi ako po, pag ako po ay hindi na inintindi ng mga kasama ko sa Birada. Okay. Teka lang, baka meron pa tayong nakalimutan na puntuhan dito, no? So, alam nyo po, alam ko, marami sa inyo tinatamad na manood ng impeachment trial, di ba? Kasi nakakatamad talaga eh. Kulang ng aksyon, kulang ng isang Rodante Marcoleta. Dapat may mga ganun eh. Kita nyo, ang sigla kahit hindi pa impeachment pangkaraniwang hearing lang. Iba yung nagagawa ng merong kasintapang ni Miriam, kasintapang ni Rodante Marcoleta. Kasi nababago niya yung texture eh. Nagkakaroon ng drama maya't maya. Okay naman si Cayetano, kaya lang kulang ng angas. Yun ang gustong yun ng mga tao, yung mambalatuba ba? Alam nyo nang pinaiikot kayo ng mga witness eh. Wala man lang nagsasermon sa witness. Dragging. Ang tagal, paulit-ulit. Tapos, tignan nyo naman po yung mga punto ng Bambam Aquino
Gusto niya lang patunayan na nagsisinungaling si BP Sara. Di ba sa isang sagutan nila, sabi ni Bambam Aquino, wala pang, ang tagal din nun. Ang tagal mag-iisip. Nakakabuisit minsan eh. Siguro naisip ko, kung senador siguro ko, mayat maya ako mambabara ng